Amen. So, maayong gabi sa atong Ginoong Hesukristo. Amen. Sa Panginoong Hesus, kasama natin ngayon because the Lord said, where two or three are gathered in His name, He is in the midst, no, of them. And God is faithful. Salamat, Lord. Kasama natin si Juan, kasama natin si Brother Winnie, Sister Bioli, Pastor Gino, si Pastor Abiquilet, and of course, si Mama Grace, saka po si Faith. Nandito po kami ngayon na magkakaroon po ng sharing of the Word, saka ng mga testimonies dito po sa napakaganda pong bahay ni Pastor Gino Limbago dito po sa Valencia, Bukidnon. So bago po tayo maka-share sa pulong sa Word, no, bago tayo makadinig ng mga testimonyo at saka ng mga exhortations from the Word, let us invoke the presence ng Panginoon by worshiping Him. Amen. Kay buti-buti Panginoon, siya nga po, Diyos, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawaan ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y di nagbabago, mabuting Diyos na sa akin nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y di nagbabago, mabuting Diyos na sa akin nagmamahal. Tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y di nagbabago, mabuting Diyos na sa akin nagmamahal. Yes, Lord Jesus, maraming salamat po, Panginoong Diyos, sa gabing ito, Ama, na kami po ay ginather ninyo upang magpalakasan. Lord, maraming salamat dahil kung saan ang word ninyo ay dumadaloy, ang kapangyarihan, ang enerhiya ng Espiritu Santo ng Panginoong Hesus ay sumasa amin. Lord Jesus, napaka-importante ang mga taong uhaw sa inyong salita. Hindi kayo tumitingin kung marami o iilan, kahit nga isa lang, basta makinig, pupuntahan ninyo, Panginoong Hesus. Nilakad ninyo ang Jerusalem hanggang Samaria dahil lang sa isang babae doon sa well, Lord, na nakinig. At dahil nakinig ang babaeng yun, buong city of Samaria nadala niya, Panginoon, this woman by the well. Lord, tatawirin ninyo ang binabagyong Lake of Galilee para lang i-reach out ang isang tao to deliver him from demon-possessed na legions pa naman ang nakarami. And hindi nyo, Panginoon, talagang pinanghihinayangan na i-share ang gospel kahit lang po sa isa. Napakahalaga ng isa o dalawa o tatlo na makikinig ng inyong salita. You even walk, Lord, sa dalawang disciple patungong Emmaus, Lord. And the Lord Jesus, kung paano nyo sinyer at binuksan ang kanilang mga mata na paano ang Messiah will have to be crucified, na kinakailangan siyang mamatay for our Lord God salvation at mabuhay na muli. And thank you, Father, ganyang kaka-faithful. You are the same yesterday, today, and forever. Salamat, Lord Jesus, na ngayon din pong gabing ito, kami po ay sasamahan ninyo at palalakasin at gagawan pa po ng mga bagong mga milagro. All the glory goes to you, Father, in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. So bago po ako mag-share ng word sa atin, kasi sa akin, magpapalakasan lang naman tayo, no? Sabi ng Bible sa Book of Proverbs, say, iron sharpens iron. So, natural, ang buhay ng totoong Christianity, though, sabi nga, it is well. Kanino ba it is well? It is well with our soul.
Naalala niyo pa itong sinaunang awit, di ba? It is well with my soul. So, itong composer nitong awit na ito, marami siyang dinaanang mga trial sa buhay. Ano po, he even lost his family in a, parang hindi ako nagkakamali, shipwreck. Ano po, lumubog yung barko, di ba, no? Storya niyan. Tapos survivor siya, ang kanyang pamilya naubos, nalunod. And to think, instead of blaming and cursing God, kinantahan niya pa ang Panginoon na, it is well with my soul. Mahirap gawin yun. Di ba? Mahirap gawin yun, no? Okay lang sa kaluluwa ko. Do ang physical, ang alam natin, may losses siya. But karamihan ng mga magagandang awit ay naipanganak sa pamamagitan po ng mga pinagdaanang trial sa buhay. Tama it's not really kung gaano, hindi gaano kaganda yung estado natin sa physical, kundi ano yung ganda ng espiritu sa loob. Para yan na lalagyan, garapon, Brother Wayne, no? Na may dalawang identical na garapon, pero hindi natin alam kung ang laman ng isa ay vinegar o laman ng isa ay honey. The moment na ang mga vessel na yan ay mabasag, yung garapon na yan, pag nabasag yan, dun lang natin malalaman yung content. Di ba? Yung ibang mga tao, pag nabasag ng trials, ang lumalabas suka. Sobrang asim. Baka may halo pang labuyo. Ano? Talagang matindi yung bitterness, yung sourness, yung galit sa Ginoo. Pero meron ding mga tao na nabasag, pero ang lumabas, honey. No? So it's really, wow. Instead na bitter cursing and questioning and blaming God, ang lumalabas ay mga magagandang hymns. Katulad po yun sa Lamentations. The prophet Jeremiah was able to witness kung paano yung pagka-devastate ng Jerusalem. Kita niya kung paano winasak ng mga invaders, ng mga Babylonians, at nandun lang siya sa isang grotto, sa isang cave. Kitang-kita niya kung paano minasakir yung mga kababayan niya. So, sumulat siya ng dirge. Ano ba yung dirge? Ito po yung, sa Tagalog, tawag natin punebre. Ano ba yung punebre? Ito yung mga sinaunang tao na pag may nililibing, kinakanta nila yung mga kantang panglibing sa patay. Di ba? Yung Lamentations. Lamentations is a punebre. It's a dirge. And wala naman magandang pang-awit na pampatay. Pero doon ko pa kinuha yung morning love song ko sa Panginoon. Nandoon sa Lamentations, it's not even in the book of Psalms. Ano po yun? The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Nandun po yun sa Lamentations. Diba? So, makikita natin na merong mga tao na may espiritu ng Panginoon na pag kahit ginulpi, binugbog, ang ginawa nila, ang mga paa nila, ang mga tiil, ang mga kamot, nakalak doon sa, ganyan ang kulungan sa una yung kahoy, na nakaganon sila, Paul. Tapos ang mga likod, kung gaganyan ka, ang likod mo, most likely mag-stretch yung mga balat, kaya nakaganon ka pangit ma-stretch yan, lalo kung bago ka lang nilatigo. Kasi ang mga sugat nga, sakit yun kayo. O kaya ang mga latigo nila, may mga metal man to, may mga spike. O nilatigo sila, di ba? They were flogged. Ano? Pero nung hating gabi, during the darkest hour sa gabi, tapos yung masasakit na nakangangang sugat, tapos ang kamay, ang paa, naka-stakis na kanya, naka-stockade, nakaawit pa sila, they were praising the Lord. Pero ano nangyari? Bumaba ang glory ng Panginoon at midnight, and there was a strong earthquake, no? Lahat ng mga kadena, lahat ng mga prison doors na open, tanan. Tapos pati yung mga nakakuha na set free sila. Praise the Lord. Ang lesson sa akin, minsan kasi masarap mag-praise the Lord. Ito ugali natin. Maraming Christians, no? Baka sabihin self-righteous tayo. Kita tanan ng mga Kristiyano, no? Ay masarap magbigay, maghatag, lalo dako, kung dako gyud atong mga panalangin, di ba? Pag madaming tayong pera, madaming tayong blessing, easy lang. Pero mahirap magbigay pag alam mo na
Wala na, budget ako, on tight budget, baka last meal ko na to. Pero ang pinakalami, pinakamasarap pala na offering, yung palang mahirap nang ibigay. Di ba? Doon pala ang miracles. If we're following the Bible, baka sinabi ng mga manood sa atin na ito na naman si pastor sa offering. Ang sa ato, gusto natin yung breakthrough miracles, no? Because yun man ang trabaho ko bilang pastor. Ganon din ikaw, Pastor Gino, di ba? Ipinapakilala natin sa mundo na bugbog sarado, sa daming problema. Dami ng problema tong mundong ito eh. Kahit hindi ka na nga mga pitbahay. Maghintay ka lang sa bahay kahit kung talagang hahabulin ka ng problema, kakatok yung problema eh, di ba? Pero ang maraming problema sa mundong ito. The Lord Jesus said that in this world you will have tribulations, ang kanang daghan ng mga sorrows, no? Pero sinabi ni Lord, ang bantayan nyo hindi yung mundo, yung attitudes ninyo, yung reaction ninyo, but be of good cheer, di ba? Sabi nga ni Lord, kung pagsamasamahin pa natin, lumakad siya sa dagat, tapos doon pa. 3 lang yung famous lines ni Christ eh. Medyo modern English na, do not fear, I am here, be of good cheer. Grabe yung sinabi niya, no? Do not fear or fear not sa Old English. So, do not be afraid. Ayaw hadlok. Huwag matakot. Nandito ako. Yun, magandang love song din to, di ba? Nandito ako, huwag kayong matakot at magalak kayo. And alam niyo po kung saan sinabi ni Christ yun? Hindi niya sinabi yun na dumadami yung tinapay. Hindi niya sinabi yun na the sun is shining bright. Di ba? Kailan niya sinabi yun? Nang ang barko nila puno na ng tubig, ang lalakas ng alon, di ba? May bagyo, hindi sila makaarangkada. Doon pa sinabi ng Panginoon na napagkamalampas siyang multo. Sabi, patay na, sigurado mamatay tayo. Kami lumalakad na multo. So, salubong na. Parang sa isip nila, sinasalubong na tayo ng Espiritu. Di ba? Kamatayan na to. Di ba? Pero sabi ni Kristo, hindi. Ito ako. Huwag kayong matakot. Matuwa kayo. Nandito ako. Yun yung sinabi ni Lord. Ha? Oh, di ba? Kaya tama. Doon siguro, yun siguro ang original na singer ni Christ, no? Ito ako, basang-basa sa ulan. Okay. Pero tinood man ito, basang-basa. Inisip natin, wala ilang para siguro. Ha? Kasi kung ang maulan, mabagyo, wala may stars. Kaya kung clear open skies, hindi mag-ulan. Saan galing ang ulan? Sa madilim na ulap, di ba? So, walay buwan, walay stars, walay light. O kahit pa maglampara ka sa lakas ng hangin, patay gyud sigurado. So, you can just imagine how horrible, how terrifying, nakakatakot gyud yung gabing yun sa dagat, walang liwanag, malakas ang kuwan. Paano nakalakad si Kristo? Paano sila nakita? Isipin natin, di ba walay ilaw eh? Hindi, mamatay din ang lampara. Oh, pero praise God. I believe siguro na lumalakad si Christ doon. May aura of glory na lumalabas doon sa sa kanyang katawan, yes. May light na lumalabas sa kanyang katawan. Bakit po? Kasi nakita siya ng mga disciples na may multo. Di ba? Oh, so nagsiga siya. Oh, para sa mga sa probinsya pa, may santil mo. Santil mo, lumalakad sa atin, ganon, di ba? Oh, pero glory to God, no? Ang ganda ng istorya na yon. And sabi, our hope is Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Pastors are not exempted. Servants of God are not exempted. Even the most anointed, dili ta exempted sa mga madaanan natin dito sa mundo. Kay ang son of God nga ni, ang darling of heaven, daga ng mga temptation ni Satanas sa kanya, pero I believe na merong magandang kaharian na naghihintay sa atin. It's beyond words, it's beyond description, beyond our wildest dream, indescribable. Wala siguro, kulangin siguro ang buong diksyonaryo kung makita natin. Kanina nga nakikinig ako, nakatulog ako, devotional ko na wala talaga sa atin may idea kung gaano kaganda ang dimension ng langit. Kaya ang dimension nato karon 3-4 dimensions lang, limited ba? We only have 3 basic colors, di ba? And to think, we have no idea kung ilan ang mga colors pa na possible na nag-exist doon.
Dahil yun namang orange, hindi naman natin masabi ko, secondary naman tong orange. Combination naman to ng red at saka ng yellow. Ang green, combination naman ng blue at saka ng yellow. Ang violet, combination naman ng blue at saka ng red, di ba? So we only have 3 basic colors talaga, the primary. So ang ganda ng paliwanag niya. Tama yung sinabi ni Apostle Paul na wala pa nakita sa mata, wala pa nakadinig, nakapasok, nakasulod sa tainga, di ba? No, eye has not seen nor ear heard. Wala tay conception kung ano ang mga piniprapara sa atin ng Panginoon. Ha? Praise the Lord. Amen? So bago ko po ituloy ito, we have a kanang this evening, of course, we have the panel dire. What we have a special testimony in the person of a godly, a loving mother and a godly woman. Please bless us, Mama Grace. Nakikinig. Mahal namin kayong lahat. Before I share, kunti lang. No? Huwag tayong malungkot. No matter what, be happy. Amen. Smile at the storm. Amen. Walang storm na hindi lumilawanan. Yun. At walang problema. Hindi na po ng ating Panginoon. Amen? So, ibigyan ko ng isang awit. Ito ay sa ating lahat. Lalo na yung mga may problema. Smile, though your heart is aching. Smile, even feel smile, smile. Smile! Smile! Mga minamahal, no? Kung ako'y nalulungkot, smile lang. Maraming problema po, mga minamahal. Pero, I do not give an inch to the day. Amen? Naka-smile lang ako. I know that the Lord is with me. Who can be against me? Amen? Kaya mga minamahal, ang ituwang ko sa inyo, kantaan natin si Lord lagi. Amen. Haranain. Ayun ang hinaharana ko lagi ang Panginoon. Kinakausap ko yan. No? Sabi kong ganun, alam niyo yung tawag ko kay Lord? Daddy. No? Sabi kong ganun, Dad. Sabi ko, mahal na mahal kita. Diba? At alam ko, mahal mo din ako. At lahat ng mga pamilya ko, sa mga anak mo sa buong mundo. Amen? Mahal tayo ng Diyos. Huwag kayong malulungkot. Let the problem himself. Yeah. Amen. Amen. Totoo yan. Kasi pagkahawakan mo yan, mga minamahal, will be in big trouble. Amen? Kaya, mga minamahal, alam ko, naka-smile kayo. Lakot ang diablo sa naka-smile na. Yes. Huwag tayong lumapit yan. Anak ng Diyos yan. Amen. Amen? Ako, nasubukan ko na nakinap. Kinip up ako na one day. No? On my way to my office. Tinambangan ako. Nilagay ako sa, sa owner. Dinala ako sa UP compound. May kasamang babae, isang babae, tatlong lalaki, ay dalawang lalaki. Huwag kang sumigaw, sabi sa owner. Di siyempre, hindi rin ako sisigaw. Tapos nung andun na kami. Kay Ramson yung gawa nila. Sabi ganun, tumawag ka sa mga anak mo kasi kapin na ang mga anak ko nasa US, ito, nasa Washington DC ka. Yung anak ko, sa US naman yun. No? Ay sabi ko, ano bibigay ko? Sabi ko gano'n, wala naman silang trabaho doon. Ay ako, mali lang siya ko. Sabi ko gano'n, ay huwag ka lang mag-asun. Sabi gano'n. Itikip ka namin hanggang hindi tumating yung pera. Yun, bakit nyo nagagawa yan? Sabi nyo gano'n. Dahil manganganak daw ang asawa, walang susunod.
So, I praise and thanks God na the whole day, before 8, wala nang tanghalian yun, huy. Tapos, alas 3 ako kumun. Nung babarilin na ako, Lord, pumikit na ako. Lord, if it is your will, thy will be done. I'll have to graduate. Hindi ako binaril. Tapos, sige, sabi nga naman, makakauwi ka na. Tingnan nyo ayun lang graduate ako, Lord, kung kinuha mo na ako. Diba, kung binaril ako, siyempre yung laman ko, wala na, diba? Ang ating soul, andun kay Lord. Amen? Pero hindi nangyari, may plano pala ang Diyos. Nagagamitin pa ako, kahit saan, hanggang sa US, dito pa sa Philippines. Purihin ng Diyos. Manila, dito sa Iligan, kahit saan ako pupunta, talago niyan. I share the word of God. Mahal tayo ng Diyos, mga minamahal. Never give up. Don't give offense to the devil. Yan ang sinasabi ko na kahit iniwanan namin ang konting kabuhayan namin, iniwanan kong US, dahil sa ministry. Commitment ko kay Lord ito. I am going to serve you until you take me. Kaya, 86 na ako. Andito pa rin ako sa inyo. And, sabi ng doktor, bakit mami? Sabi niya kasi invited kami sa sa isang malaking kwan sa Manila. Sabi nga bakit mami, nagsiserve ka pa sa Lord? Matanda ka na. So, sabi ko, hindi ako matanda. Sabi ko naman, bumabata ako, Lord. Bumabata ako, Dok. Bumabata ako, Dok. Tapos, na-share yung doktor. Inanta ko yung doktor. Inanta ko, smile. Smile. Tinanda ko yan. Pero, kasi nagsilindi ako nun. Ito, hindi ako alam ni Faith, dinala ako sa hospital. Ambulance pa. Takot ako sa ambulance. Ang dumi-dumi. Tapos, pagdating namin doon, pamunahan mo na yung doktor ko. Tapos yun, Lord, walang broken bones, walang dislocation. Praise God. Everything, in-examine ako, everything is normal. Tapos after 1 hour, andyan na yung x-ray ko, normal. Sabing gano'n. Kasi mami, matanda ka na kasi, gagaya ng lula ko. Pinantaan mo yung doktor, smile. Yung doktor, halos mapalupa. Kasi hindi niya ine-expect na sa age ko, magkakanta pa ako higher, Katapos, I was really in pain. Pero, kaya sabi ko sa atin lahat, kahit anumang bagyo ng buhay dumadating sa inyo, go for it. God is with us. Who can be against us? Amen? Kaya minamahal, be strong in the Lord. Amen? Kahit ano yan, God is with you. Everywhere we are, God is watching us. God is. Amen? Kaya mga minamahal, maraming salamat. Nakinig kayo. This is a comfort to each one of us. Smile. Amen. Amen. Praise the Lord. So, glory to God. Praise God. Kaya encouraging yung kanyang testimony, especially sa mga mothers. Kasi hanggang ngayon po, ako po ay magpi-54 na. Pero, biruin niyo, from 12 years old, saksi si Pastora Biquelet, ang dami na namin pinagdaan ng mag-ina. Glory to God, God is faithful. Sabi nga, huwag tayong tumigil, Rick, hanggat hindi dumating si Lord. Amen. So, sige. Ngayon, dahil lahat naman tayo dito, puro mga anak na ng Panginoon na matagal na nasa ubasan, This is no longer an encouragement
na para palang ilagay tayo sa gawain. Kumbaga pa, hindi ito sa attaining or attainment. Nandito tayo sa maintaining. Paano natin ma-maintain, no? Kasi nalagay na tayo dito eh. Dekada na rin po ang mga experiences ninyo sa paglilingkod sa Panginoon, ano? So, kita-kita na matagal na rin, dugay-dugay. Problema, nakita ko po lately na napakarami pong mga fellow believers natin na medyo naka-experience ng mga discouragements, mga disappointments, no? Mga yung mga, sabihin natin, unfulfilled mga expectations sometimes, ano? Yan yung mga makapahina. And sometimes naman, yung sinasabi nilang burnout. Sa tagal na rin siguro ng di ba? Paghihintay, napagod na. So, plus yung world pa, no? So, yung world, kalaban na talaga natin number 1, no? So, this is just an encouragement para sa ating lahat. Kasi nga, sabi ko nga kanina, ang Christianity, gera talaga to eh. Di ba, gera? Kasi kung sinabi ni Lord na hindi ito gera, sana ang binigay ng Panginoon through Apostle Paul, ito yung menu natin. Isusulat ko dito lahat ng mga menu sa buhay ng Kristiyano. Hindi, ang nilagay niya sa atin, puro armor. Di ba? Puro panlaban eh. So, ibig sabihin, bigyan ka ng helmet, bigyan ka ng mga armaments, hindi tayo pupuntang Boracay ni nakasuot ka in full battle gear, nandun ka sa ilalim ng coconut tree. No, so hindi. Ibig sabihin, may enemies. Helmet of salvation. Dapat lagi nakasuot daw, di ba? Yung breastplate of righteousness, sword of the Spirit. Kung na-notice natin, mga minamahal kong kapatid, most of this, except, I think, yung belt at saka yung sandals, most likely made of leather, pero most made of metal. Di ba, ang helmet ng mga centurion, metal man yun, ano? Though sometimes hard leather din. Pero pag sinabi mo kasi based yun sa Roman, anong time na yun ni Apostle Paul, ang breastplate, metal din yun. Shield, metal din. Sword, metal din. So, ang kagandahan sa metal, strong, yes. Sharp, pero nagkakaroon ng problema sa sharpness pag laging gamit. Hindi naman na siguro tayo kailangan pumunta sa sword warfare para ma-experience yon. Yung sinasabing napupurol. Kasi nakakagamit tayo ng everyday, yung gunting. Kagamit tayo ng mga kitchen knives, di ba? Mapansin natin, pag madalas gamit, napupurol. So, hindi dapat ikagilty ito ng mga Christians na nakakaranas ng pagkapurol. Kasi it's a good sign pala na gamit ka. Oh, yes. I love you. Oo, kasi lagi kang nakakatanggal din ng sharpness and edge yun. So, it's really unfair na doon sa tao na napurol na hindi naman ako mapakinabangan ng Panginoon kay purol ako. Ibig sabihin, kaya ka nga napurol, lagi kang ginagamit. Yes. Diba? And unfair din na i-judge natin na purol na yan. No? So, there will be a time na pagpapahingayin ng Panginoon ito para hasain muli. Nakakita po tayo kung paano maghasa, mag-sharpen, ibalik sa razor blade mode. Hindi masarap na panahon yan. Kay dadalin tayo sa, mabuti pa nga dun sa tagtaran, kay malalambot pa yung inaatake natin, di ba, Brother Pastor Gino, no? Pero pagka tayo ay patatalimin ni Lord, hindi malambot yung gagamitin. Bato. Yung gumugulong na bato, kaya para may kuryente, di ba? Umaapoy-apoy na gano'n. Umiiyak talaga. So, yun, no? Pag pinaisip natin, kasi kinakat mo, di ba, bigilit, mga karne, di ba? Ganyan, karne. Wala man siguro mag-cut ng buto. Though sometimes siguro, yes. Pero makita natin, pag yung mga malalambot pala, nakakapurol sa atin. Di ba? Yung malalambot na yung mga karne, di ba? Malambot man tong karne, di ba? Mabilis pa lang makapurol yung malalambot. Pero yung mga masasakit, yun pala yung magbabalik ng talim sa atin. This is just practical observation ako ba? Sabi ko, parang tapos sabi ng Panginoon, nakita mo, pag masyado ka ng komportable, hindi mo alam, doon ka napupurol.
Pero pag dinaan kita sa mga ganito, doon lumalakas yung faith mo, doon lumalakas yung ma-exercise mo yung faith, yung endurance, doon mag-widen yung wisdom mo, di ba? Yung desperation mo sa Ginoo, sa tabang ng Ginoo, di ba? Sa mercy niya. Kasi mas mahaba ang prayer natin pag tayo ay may crisis kaysa sa walay crisis, di ba? Konti lang yung prayer natin pag sagana ta sa panalangin. Okay na, manalangin tayo, maikli lang yun. Thank you. Pero pagka bugbog sarado ka, Lord, minsan di ka makatulog, no? Praise the name of the Lord. Pero doon pala tayo tumatalim. Purihin ng Diyos. So, God knows what He is doing. So, it's a blessing. Both ways, no? Yun po yung mga blessing. Akala natin na makakapagpalubog lang ng barko, sometimes bagyo. Kasi doon sa story kay Peter, 2 beses na muntik lumubog ang bangka niya dahil sa tubig, sa bagyo. Pero ang kauna-unang experience nila, muntik lumubog ang barko, nabiyak pa itong napunit pa yung mga net, hindi bagyo yun. Blessing to. Kasi sobrang bigat ng blessing, lumulubog na yung barko nila. Kaganon pala, magtawag ka na ng ibang barko to share the blessings. Ayun, no? So, alam nyo, the Bible, I really love the Bible. Bahala na. Kahit umabot sa punto na yung huling hininga ko, I will still go back to the Bible. So, itong sharing ko sa 2 Timothy chapter 4, ito na kasi malapit na si Apostle Paul eh. Nung sinasabi ni Mama kanina na, ano ba ang pinakamasayang time sa pag-aaral? Is it the enrollment or the graduation? The graduation. Sa enrollment, doon pa naman maraming excited. Kay bago tanan, bago sapatos, bago bag, bago lahat, di ba? Ito, last year, ganito nyo ako nakita, bago hairdo ko karon, di ba? So, bago, no? Pero, ang dami sa enrollment. Ang tanong sa finals, kung lahat na naka-enroll, makagraduate. Yun, doon na. Makita natin yung mga gagraduate, hindi na siya ganun ka-fresh sa enrollment. Kasi sa enrollment, fresh ka eh. Sa graduation, haggard ka na. Marami ka ng pinagdaanan. Pero yun na pala, gagraduate na tayo. Ngayon, sinulat ni Apostle Paul ito, kaya nga sinabi ni King Solomon, di ba, sa Ecclesiastes, mas maganda talaga ang katapusan kaysa sa simula at ang araw ng kamatayan kaysa sa araw ng kapanganakan. Tama nga naman. Di ba? Sister Violin, no? Kasi makita mo natin pagka pinanganak tayo sa mundo, ang umiiyak, yung baby. Pero pagka kinuha na tayo ng Panginoon, hindi man tayo makaiyak. Tayo na iniiyakan. Di ba? Di ba? Pagka papasok natin sa mundo, masaya yung lahat. Masaya. Ang umiyak lang doon, syempre yung nag-labor. Pero magiging kuhan. Pero ang iyak ng iyak, ang bata. Pero masaya pa rin yung nag-labor. Masaya pa rin yung nag-labor, panakita ng bata. Tears of joy. But, life and death, there's really no such thing as death kung tignan natin. It's another period ng para bang nag-transit, hindi sabing transition. Paglipat sa isang lugar. Sa Bible, ang tawag sa kamatayan is transition eh. Pangingibang bayan. And congratulations sa inyo dahil immigrant na kayo sa Canada, no? So, ang mga dugay na mga kapamilya, mga amiga, mamimiss kayo. So, dyan na ang iyakan. Nakita naman natin to. You don't really have to die para ma-experience natin yan. The experience of losing a loved one is like conducting your loved one to the airport. Kay dalawa mang port to, no? Port of departure. Sa port of departure, mag-iyakan doon. Susulat ka, tatawag ka, naku, mamimiss kita, ganyan, di ba? Nandito ang iyakan team sa port of departure. Pero wala tayo kaila. Kung gaano nag-iyakan dito, sobra naman ka-excited doon sa port of the destination. O doon sa arrival. Bakit? Hindi na sila makatulog. Pagandahin yung bahay na tutuluyan mo, di ba? O kinakailangan ma-fix yung kan. Just imagine yung mga nandoon sa kabila. What, di ba? Yung mga nauna sa atin. And of course, sino pinaka-excited sa atin doon? Si Lord Jesus Christ, yung Redeemer natin, yung Ama natin mismo,
na with wide open arms, no? So it's really a transition, no? Para lang tayo nag-abroad. Sabi nga ng ibang bayan, pumunta sa malayong bayan. Ano po? So ngayon, si Paul, sumulat siya dito dahil alis na si Paul eh. In fact, tinawag nga ni Paul yung kanyang pag-alis na departure. Sabi niya sa verse 6, 2 Timothy 4:6, I am now ready to be offered, and the time of my departure is at hand. So, ang kagandahan lang sa mga Christians, pag kukunin tayo ni Lord, na atay awareness. Hindi man tayo kukunin ni Lord na by accident, yung pak! Wala, kasi mahirap pag dumating, imamatay ka na wala kay alam ba? Yun yung sinabi ni Lord sa Revelation na, sige, pag kayo hindi nag-repent, yung sa church, isang church dun, minarningan niya. I will come to you like a thief. So, ibig sabihin, kukunin kita nang walang pasapasabi. Reviewing and studying the lives ng mga godly men and women, pag kukunin na sila ng Panginoon, na sila'y awareness na uuwi na sila. Di ba, nakaramdam din kayo. Ang father ko, wala naman sakit yun, but gumawa siya ng voice tape sa akin. He passed away ng January 3, 1993. Pero nagpadala na siya sa akin September 1992 ng voice tape. Kasi ang plan nga, the following year, sila ni Mama saka si Daddy, sama namin ni Malu sa Amerika. Pero nagbigay na siya ng mga instructions sa akin, ganyan, na kayo na lang, alagaan mo si Mama mo, ganyan, ikaw na bahala, ganyan. So, okay naman. Okay naman, no? So, bakit ko po nasabi? Di ba si Abraham, sila Father Abraham, you're able to, sakto. Sa Bisaya, nanugon. Sa Tagalog, Nanugon. Namilit. Ni-ready niya na. Namilit. Unsa? Nanugon. Nanugon sa Bisaya. Sa Tagalog, nagpahiwatig. Nagpapahiwatig na. Di ba si Hezekiah, sinabihan na, set your house in order. So, silang tanan, from even the Lord Jesus Christ, si Apostle Peter, si Apostle Paul, na sila'y awareness. Pag alam mo pa na hindi mo pa time to go, kahit pa si kamatayan niya nasa harapan mo, alam mo na hindi mo pa time to go. Katulad ni Joseph, katulad ni David, katulad ni Daniel, Leon man yan, o si Goliath man yan, o lahat ng mga pana nakatutok na sa iyo, bala, when you know na dili pa tapos ang Ginoo sa life mo, hindi tatalab yung mga yon. I shall not die but live, di ba? Kaya sige mag-warning si Goliath sa kanya na karon sa araw na to, binalik ni David sa kanya, back to sender yung kanya. Ikaw ang kakainin ng ibon ngayon, tatanggalin ko yung binlik niya. Kasi I will not die today because God has a plan. I'll be the next king. Wala pa man na fulfill, no? So if we think of the Bible, sa story ng Bible, nakita ko mga kapatid, pastor, na pag ang Panginoon may pangako at plano sa buhay natin, hindi ka pa mamamatay hanggat hindi tapos. Amen. Amen. The plan, the purpose, the prophecy, the promise, kinakailangan ma-fulfill. Kaya si Christ nga, papatayin na nila, pero the Lord Jesus will just walk right straight through. Di ba? Wala na-speechless sila, wala silang makakuan. Okay, alam ni Kristo na hindi pa time. Hindi ko pa natapos eh. Pero pag time na talaga, wala na yung problema. Time. I can joyfully declare it is finished. Di ba? So, ang will sa Panginoon, maging glorious finisher tayong lahat. Nawa, pag ring ng bell sa ato, hindi tayo masabihan ng Panginoon na finish or not finish, pass the paper, di ba? Pag nag-ring yung bell. Pero may grace, abundant man ang grace ng Panginoon sa atin, especially if you're a child of God, you're a servant of God, kinakailangan makaharap tayo sa Panginoon na, Father, mission accomplished. Kay sundalo makitang tanan, no? Sundalo tayo. So sabi ni Apostle Paul dito, my departure is at hand. I have fought a good fight. He's setting himself as a model to Timothy. Sabi niya, laban lang. A good fight. What fight? The good fight of faith. Di ba sabi nga niya sa earlier chapters, Timothy, fight the good fight of faith. So ibig sabihin, ang faith, hindi madali ang faith. Kasi may fight na involved eh. Ano po? Naalala ko yung isang mami namin sa Iligan. Kung nanonood si Mami Bebs, hiramin ko Mami Bebs. Kay kita daw na mga Kristiyano na tinawag sa Panginoon, dapat ma-realize natin na CIA tayong lahat. Kala ko nga Christians in action.
hindi pala. Yung CIA, CIA sa mundo, Central Intelligence Agent or Agency, no? Yung pala ibig sabihin is, C for commitment. So, wala daw yung problema. Marami magsabi ng commitment. Yes, amen, amen. Yes, amen. Pero, doon nagkakaproblema minsan sa letter I na. Maraming nag-commit, pero hindi naman involved. Committed lang by word of mouth. Sige, may mga pledges pa. Ngayon, parang meron tayong mission, Pastor Gino, sa malayo pa tayo mamatay. Taas pa. Kaya ipalaki pa natin yung mga building natin. Pareho pa yung mga expansion namin ngayon. Building projects. So, to cater souls. Kasi hindi naman natin madadala yung simbahan. Kahit anong liit o ganda o hindi maganda, hindi sa atin yan. Sa Panginoon yan. Sinasabi ko nga sa mga workers ko, sa mga young people namin, ako nagkakaedad na, hindi na malayo ang senior citizenship sa akin, ilang taon pa. Pero parang gusto ko, hindi naman ibig sabihin, iwanan ko na ang trabaho. But coach, mentor na. More on mentoring. Mag-coach ka, encourage mo yung mga next generation leaders. Di ba? Happy tayo dyan ba? Kasi bakit kamo? Nung ako pa yung player, performer, solo lang ako, makikijoin ako sa mga ka-espiritu ko, kasama ko sa kwan. Pero it really is a mataas na pribilehiyo na maging mentor ka. Bakit? Kasi nung una, ikaw lang lumalaro. Pag naging coach ka, you have 5, 6, 7 to tuturuan mo, di ba? So, nandun ka lang. Support, no? So, si Apostle Paul was like that. I think magandang kaisipan sa discipleship is yung coaching and mentoring. So tayo na mga sabihin natin ang mga edad nagagandahan na. Hindi ko paano ko ba sasabihin 'yan, no? Silver, golden, emeritus, unsa ano man mga maayo na kuan, no? Sabi ko nga tanggap ko basta sana lahat ng senior citizen, no, may award pure gold na baston ba. Pero hangga't wala yang gold na baston, tuloy ang rubber shoes. Okay? Tuloy ang Zumba. Tuloy ang activity. Sabi ni Apostle Paul sa atin, I charge you therefore before God and the Lord Jesus Christ, who shall judge the quick or the living in the dead at His appearing in His kingdom. Ito ang gawin natin. Kahit tumanda na tayo, kahit ano na nangyari sa mundo, keep preaching the word. Preach the word. Hindi natin kinakailangan maging matalino. Preaching to, hindi po teaching, no? Hindi yan sinabi. The apostles, hindi man sila nag-encourage na mag-teach kasi medyo dangerous ang teaching, Kinakailangan talaga mature ka, spiritually ka nang ba, anointed and skillful in handling the word of righteousness. But preaching, every believer, sinabihan tayo ng Panginoon to preach. To preach, hindi ka man pastor para makapreach. You're a simple follower of Christ. To preach means to share. And ang evangelism, pinakamadali. Bakit? How difficult? Iba kasi how difficult ang mag-evangelize, dili. How easy. As simple as inviting. Mag-invita lang. Kasi yung mga nakita ko sa Bible, lahat yung mga nadala kay Christ, puro, ang power nila, invite lang. Testimony. Yan, invitation. Then, you have your personal testimony. Share mo yung experience mo. Ba't ka ba nag-i-invite? Para palakihin yung simbahan? Hindi. Kaya kita inimbita kasi naranasan ko. Ganun Iba talaga yung, kahit wala ka masyadong galing sa sabihin natin na theology, sa homiletics, hindi ka magaling dyan, pero pag naging totoo, true to life yung testimony mo, naku po, yan ang pinakamasarap. Parang malakas ang impact. Kasi parang hindi ka gumagamit ng 2,000-year-old na mga karakter. Ikaw mismo yung witness. How good is God? Amen. Okay. Miracle God. We need to encourage people na tinood ang Ginoo. Paano natin makipakita ba natin ang Ginoo? Hindi. Naranasan natin sa buhay natin. Oo. Kaya nga di ba sabi ni Christ, when you receive the Holy Spirit, you will be evangelist to me. Or di ba sinabi niya, you will be preachers, you will be evangelists. Ang ginamit ng Panginoong Hesus, you will be witnesses. So, you will be witnesses, naka-experience kayo sa akin. Di ba? Yun yung sinasabing, taste and see that the Lord is good. Kaya pala, sa bawat difficulty natin, instead tayo na mag-question o mag-complain, Lord, continue to renew our minds, no? Kaya only by your grace we can do this. Kasi natural man talaga,
Ano na naman to? Bakit ganun? Bakit ako? Why this? I don't deserve it. Yun yung natural man natin, di ba? I'm doing well. I'm serving you. Bakit ganun? So, pray man bago tayo makaremark na negative, Lord, meron akong pinagdadaanan ngayon. Please, renew my mind. Na masabi ko yung tama. Kasi alam ko, inalaw ninyo ito, everything is happening, everything happened, and may nangyayari ngayon for a reason. You have a very good reason for this. So, para ba renew my mind? Yun ang sasabi CIA, sa involvement. And then yung letter A pala is alignment. Dapat naka-align pala tayo sa gustong mangyari ng Panginoon. Kasi wala ba tayo testimony ko, wala testings. After na madaanan natin ng mga tests, doon pala tayo magkaroon ng testimony. Diba? Kasi bakit ka nagka-testimony? Tested to. Trials, triumphs. Diba? Hindi tayo magiging casualties. Hindi tayo magiging victims. Labas tayo victors in Christ. Hindi victims. Diba? Through the trials, we triumph. Purihin ng Panginoon kay the Lord is doing something. Ang mga alahas na gumaganda pag dinaan sa apoy, kumikinang lalo. Matanggal ang mga kalawang, matanggal ang mga impurities, di ba? Ayun po maganda dun. Kaya during their time, the Israelites, Daniel and his 3 friends, they were sharing their God to the Babylonian. Wala idea ang mga Babylonian. Ano ba itsura ng God ninyo? Walang itsura eh. Kasi hindi naman siya nakikita. Ilan ba yun? Isa lang eh. So, tinawanan sila. Pakita ninyo para maniwala kami. Marami kaming klaseng gods dito eh. Hindi man nakita ang Ginoo during their good times. Pero, nung tinapon sila sa apoy, ang king pagyud na nakakita. Kisa nga nito nga, kaupat, di ba? Di sila nasusunog. Nag-praise and worship pa sila doon sa apoy. Doon pa nakita ang Panginoon nung sila ay nakalagay sa apoy, sa oven. So, hindi ba ang Panginoon makita din sa atin pag time na nasa apoy tayo? Pag may problema tayo, either bagyo or kaya nandun tayo sa pugon o nandun tayo mismo sa oven. Masarap kung ikaw yung magluluto sa oven, pero ibang istorya na pag ikaw na yung niluluto sa oven. Di ba? Di ba? Okay. Ganun. Ikaw kaya sa akong sitwasyon. Kana ba? Ikaw kaya sa akin sitwasyon, makaganito ka ba? Yan sinasabi nilang easier said than done, di ba? Madali mong sabihin, pero pagka dumadaan ka na, nandoon na yung totoong may ginagawa na ang Panginoon eh. Di ba sa'yo, sa atin, no? Kaya nga doon lalabas kung ang laman natin ay honey or vinegar. Kasi pagka may trials, umasim tayo lalo, suka pala laman ito nung sinishake. Pero nung na-shake tayo, tapos ang lumabas praise and worship, sabi ni Lord, see? Diyan makikilala pagka under normal condition, pare-pareho yung Christians Pero pag trying conditions, diyan na nagkakaiba-iba. Kakaiba-iba na, no? So, sige lang, kahit be instant, in season, and out of season. Ibig sabihin, ready tayo, hindi, dapat lagi tayong ready to share the testimony, the goodness, the gospel of Christ, no? Amen. Reprove, rebuke, exhort with all. Ito mga last ni Paul kay Timothy. Parang pasa niya na kay Timothy. Ako, uwi na ako sa Panginoon. Tuloy mo yung gawain. Ganito gagawin mo. Kung nakita mo na mali, ituwid mo. Kung nakikita mo na nagkakasala, i-rebuke mo na with love naman. Hindi naman yung publicly, no? Na ipahiyain, no? Exhort with all long suffering and doctrine. Pagtiyagaan talaga. Pero may sinabi kasi sa verse 3, last days Pastor Gino. Ito ang number 3 na nakakatakot For the time will come when they will not endure sound doctrine. Sa last days, marami daw na ang susundin nila hindi na as the Spirit leads, but according to the lust shall they heap to themselves teachers having itching ears. So, magre-raise na sila ng mga teachers na, ang ituro mo lang yung gusto ko, ha? Kung gusto mo yung support ko, ituro mo lang yung gusto ko, yung maganda lang, ha? Kaya pag na-open ako, cut off ang support to. So, we are no longer pleasing God. We are pleasing people. Ang sabi sa Bible, sa Galatians, di ba? Marami daw yan. Marami daw teachers na mag-a-appear sa last days na
yun na nga, instead of pleasing the Lord, they will just please people. Parang dictated na sila. No longer the Holy Spirit. Ang nagadikta na, yung mga tao na. So, maraming ma-deceive dito sa last days. No? And they shall turn away their ears from the truth and shall be turned unto fables. Okay. But watch thou in all things, malapit na po matapos to, endure afflictions. The end. Sino ang makita sa the end? Di yun, sabi ni Christ, who they that endure to the end, the same to be saved. So, parang palagi yung END, no? The end. Sino nandun sa end? Yung mga nag-endure. By the time na mag-endure tayo, paano na ako malaman yung mga nag-endure, pastor? Sus, dagan yun ang mga injuries. Ibig sabihin, dumaan talaga tayo sa obstacle race ba? Pagsubok, no? Ano nga, ito, galing ba sa gera to? Oh, di, cute na cute pa nga, oh. Parang galing sa bathroom yata to, bagong paligo, di ba? Pero ang tinuod, talaga marami tayong madaanan. Marami talaga. Kasi sabi, endure afflictions. So, ibig sabihin, marami tayong dadaanan ng mga affliction. Pangit man na salita, affliction, no? Affliction means parang something na inconvenient, uncomfortable, dili ta makakuha, masakit, painful, hardships, difficulties. Pero sinabi ni Paul, endure afflictions. Do the work of an evangelist. Make full proof of your ministry. Then sinabi nga na dito ni Apostle Paul, close na po, na pag nagawa naman natin ito, fighting the good fight and finishing the course, keeping the faith, there is a crown of righteousness waiting for us. So may coronation ang Panginoon sa ato. Siguro, yun na yung sinasabing glory. Kasi pag pinag-aralan niyo po yung word na glory, ano siya, nahirapan yung mag-interpret, yung mga glory, parang it's an all-inclusive word, depending kung paano. It's para bang everything superlative, extreme, sobra-sobrang joy, sobra-sobrang pleasure, para bang, hindi mo ma-describe na kanang, yung ecstasy ba, rapture, no? Akala natin yung rapture, kinuha lang tayong ganun ng Panginoon. Pero actually, the word rapture, pagka kinuha mo is the state, kanang yung ecstatic, yung joy mo hindi na kayang, sinasabi ni Apostle Paul, unspeakable joy, indescribable beauty. So, wala tayong makwan. By the time na kinuha tayo ng Panginoon, umuwi tayo sa Panginoon. Sabi ni Paul, malimutan natin lahat ng dinaanan natin. For the glory that shall be revealed in us, the sufferings of the present moment cannot be compared to the glory which shall be revealed in us. So it will just automatically, parang wala kang maalala na sufferings na, no. And sabi ng Bible, closing na po ito, na for our light and momentary, ganun describe ni Paul, for our light, so ano naman say light? Di heavy, light and momentary affliction, sabi niya sa Corinthians, work it, para bang nagdadagdag ng weight sa glory na ibibigay sa atin ng Panginoon. So, grabe, no? Praise the Lord. Tapos ang bilis lang ng taon. 10 years is, ay, sobra. March na. March na, ugma. 20 na, tama. Bilis lang. Parang ano, no? Pero mo, parang kailan lang, di ba? Parang kailan lang, December? March na. Grabe, bibi pa to si David, di ba? Pinahilot-hilot natin. That's 20 plus years ago. Ano nangyari? Minsan nag-iisip ako, what happened to the decades? The last time ako nasa Amerika was 30 plus years. Ang bilis lang ng 10 years. 10 years, tsak. Manibago ka na naman in another 10 years. At ang bilis ng 10 years. Yung mga 10 years old ngayon, kaya nga traffic ang mga terminal sa aeroplano. Every 10 years. Kaya yung mga 10 years noon, nag-abroad, nag-biyahe naman karon, 20 years old naman sila. Biyahe na, kanya-kanya na, lipad dito, lipad daw, wala na iwan. Sabi ko talaga, ang bilis lang. And to think, pag kinuha tayo ni Lord, we will there for all eternity. Wala na 10 years, 20 years, 30 years. Imagine the glory. Amen? So sige lang, padayon lang. Tuloy-tuloy lang. Amen. So magandang gabi sa ating lahat na wala na akong kasiyahan kung magbago man yung kulay ng buhok natin. Ako nagbago na rin.
yung lakas natin o may mga pagbabago na sa physical natin, praise God. Ang maganda lang nakita ko kada balik ko dito sa Bukidnon, hindi pa rin kayo nagbago sa Panginoon. And that is a very talagang precious thing. Masyadong mahal yan. Mahal pa sa ginto yan, mahal pa. Ibig sabihin, bakit ka nandiyan pa tayo? Ang matagpuan tayo sa Panginoon, malaking salvation yan. Napakalaking salvation kay yun lang mag-save ang Ginoo, dako na gid kaayo. Yung pang i-maintain ka dyan ng Panginoon na daming mga nangyari, hindi ka niya pinayagan na mawala. Yes, amen. Di ba? Malaking bagay yun. Ibig sabihin, ayokang pakawala ni Lord. Ayun, dumarating yung problema mo, alam mo na, andyan si Lord. Amen, amen. Kaya kung wala kang problema, wala si Lord. No, grabe. Pine-preserve ka. Di bali na maburo, at least preserve ka pa rin. No? Masarap kasi yung, talagang binuburo. Binuburo, di ba? Vintage. Oo. Mas masarap, mas mahal yung alak pag matagal na naghintay. Oh, glory to God. Glory to God. Marami kang experience. Speaking of the alak, sis, kay ang buhay natin, tinulad man ni Christ sa ano, no? Yung istorya nga ng buhay niya, sa Believers Last na to, yung I am the vine, di ba? Puno ng ubas, you are the branches. So may collaboration tayo. Bigay natin sa tatay ko yung mga bunga, so ubas. So, praise God, ubas. Anong gawin sa ubas? Fresh na fresh. Kakainin diretso, dili. Ilalagay doon sa wine press pala. So, anong gagawin sa atin sa wine press? Iyapakan. Para nagapista yung nagayapak-yapak doon, no? Kawawa yung ubas, oh. Tayo yung ubas. Tayo yung ubas. Di ba? Apakarata. Apak-apakan. Talagang kakatasan ka. Ang ganda-ganda mong tignan bago ka nilagay sa wine press. Pag ihila sa yung ganun, paglabas mo, pasas. Sabi ko, ubas lang ako kanina. Ngayon, pasas na ako, di ba? Kulubot na, wala na akong lakas. Pero hindi natin alam, yung katas pala, inipon ng Ginoo. Oh, yung katas. So, ilagay sa madilim na barrel yun. So, kala natin, ipakilala na agad diretso. Di pa ipakikilala. Dadalhin yun sa malalim na bodega, yung tinawag na wine cellar. Nakakulong sa madilim, basement. Tapos nandoon, ang tagal. Sabi, kailan kaya tayo pakakawalan ni Lord dito? Ang dilim-dilim, yung katas natin. Pagka nakapasa na pala sa vintage, ililipat sa goblet. Tapos dadaling ka dun sa pinakamataas na lugar na nakaupo yung king na ganun sa in front ng mga honorable guests. Sabihin niya, here is a vintage, premium vintage wine. Yun na. Yun na pala ang kalalabasan natin, yung mga naburo sa paghihintay sa Panginoon. Di ba? Glory. Sabi ko, grabe ka, Lord, yung mga mystery mo. Talagang ubas pala talaga tayo. Okay, yung katawan natin, nagiging pasas. Oh. Oh, nakulubot naman. Okay, pero sabi, meron ako investment. Huwag niyong tignan yung pasas. Yung juice ko nandun, di ba? Sinong juice mo? Glory to God. Yung juice ko, inumin ng juice. Oo, di ba? Di ba? Wala pa lang, pero andun na. Nandun na. Alam na natin, di ba? Alam na ng Panginoon, ito yun. Oo, alam na ng Panginoon. So, meron na eh. Hindi tayo malilimutan, Lord. Kaya daga naman itong mga years na nakalipas sa ito, no? So anyway, praise the Lord. Amen. Thank you, gracious, loving Heavenly Father. Ama, nagpapasalamat po kami sa napakagandang gabi na kami po ay nagkaroon ng pagkakataon, Lord, na magsama-sama, mag-sharing of the word, magpalakasan, na dalhin nyo kami all the way sa finish line, Lord. Thank you, Father. Salamat din po, Lord, sa mga kasama ko ngayong gabi. Salamat, Lord, na may mga kapatid kami na lilipad na sa June. Panginoon, in the persons ni Brother Wayne at saka ni Sister Bioli, Panginoon, na kayo ang nagbukas ng pintuan para sila ay magiging immigrant sa Alberta, Canada. Ang prayer namin, Lord, hassle-free tanan. Lahat, Lord, ay hassle-free. Ang papers, processes, ang kanilang travel, from airport to airport. Salamat, Ginoo, kay Panginoon. It is going to be, Panginoon, a testimony again ng inyong goodness at kindness. Salamat, Lord, sa pamilya ni Pastor Gino at saka ni Bikilet, Lord, Sister Bikilet, Lord, at ng kanilang mga anak na 2 at ang church na kanilang pinapastoran at mga kabuhayan na pinagkataloob niyo sa kanila. I pray na sila, Panginoon, ay patuloy niyong i-bless, Lord. Nilagay ninyo, tinanim niyo sila lugar na ito ng Bukidnon, both here in Valencia at saka sa Kibangay.
Let them be, Panginoon, na maging vessel and channel sila ng power ng Panginoon sa mga souls, O God. Thank you for blessing the family. Good health and protection and prosperity. And Lord, salamat. Magpapahinga kami ngayong gabi, bagong lakas na naman. All the glory goes to you in Jesus' name. Amen.